Blessed life and a blessed day, everyone. Ito po, naka-receive po tayo ng pasalubong from Philippines, from my cousins. So, igigisa na po natin yung ating buro. So, naglagay na po ako dyan ng mantika. At masasarap pa po yan kung gagamitan natin ng butter. Meron po ako ditong 2 teaspoon ng butter. Ayan. Masasarap po ang ating buro. So, hintayin po lang nating mag-isa. At habang minemelt po natin yung ating butter, sabi na po natin ang ating anise. Ilagay lang po natin siyan sa medium flame para hindi masunog. Then, sabay na rin ng ating sibuyas. Pag naamoy nyo na po yung aroma ng garlic o luya, sabay nyo na po yung sibuyas. So, hayaan nyo lamang po mag-incorporate yung kanyang essence. In a few minutes po, pwede nyo na pong idagdag yung iba pang ingredients natin, spices natin. Palakasin ko na po yung apoy para madali po tayo makapagluto. Ayan. Hulog na rin ang ating bawang. Sabay na natin yung konting sili. Ayan. Magtataka ko kayo siguro bakit buro may sili. Something lang po na naisip kong gawin para mas lumalasa po yung pagkain natin ng buro. Pero optional po yun, nasa inyo po yun, depende po sa inyong panlasa kung gusto nyo lagyan ng pampaanghang ang inyong buro.
konting kiwal-kiwal. Ang kiwal-kiwal po sa Pangasinense ay mekos-mekos. At Ilocano, kiwar-kiwar naman. Ayan. Siyempre ang ating kamatis. Yan po yung magpapasarap sa ating buro. Durugin lang natin ng konti para po kumatas yung lasa ng kamatis. Palabasin natin yung kanyang katas. Minsan po magmamantika-tikay po yan. So lutuin lang natin ng konti. Additional pampalasa, maging sarap. Sama na po para ma-infuse po yung lasa niya. Yan, kita po ninyo, hindi na po pure mantika yan. Halo-halo na po yan ng kaya oil ng kamatis. Tutuin lang natin ng konti. Yan, gisa na po yung ating kamatis. Ilalagyan na po natin ang ating burong isda. Ayan, no. Galing pa po sa Pilipinas ang burong isda na to. I believe tilapia po yung isda nito. Sasagarin po natin dahil sayang naman po. Ayan. Sarap dito.